You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over, yeah, every day of my your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are welcome. Yeah. This perfect love. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. It's your love in my heart running over, yeah, every day of my life. I'll draw close. Welcome to Sorsogon Baptist Church SBC Converge Sunday Worship Service.
We are a community of believers from all walks of life, committed to love God and love people, and empowered to make an impact in the city of Sorsogon and beyond by upholding the greatest commission in Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Prepare your Bible, your notebook and pen to take notes of verses and important points that you can review when you get home. Please also observe the minimum health protocols by wearing face masks, maintaining physical distancing, and sanitizing your hands and personal belongings. May the Lord open our heart and mind as we worship and give praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Pwede po ba na bago tayo magpatuloy ay mag-abante po tayo pa unahan? Anuhin po natin yung mga bakanteng upuan. Occupyhin po natin. Ate Nicole, Ate Venice, paunahan na po muna. Kayo po, Tito. Yun. Kayo din po na nasa likod ko, may space pa po. Para hayaan natin na yung mga bagong dating, sila yung magpuno sa nasa likod. Yan. Marami pa po ang space. Yan. Sige. Sige po. Yan, nakikita na natin, abante na. Sige po, punuin po natin yung mga bakanteng upuan na nakikita natin. Kasi para sa atin talaga yung mga upuan po na yan. Yan, okay na. Yan. Okay na po. Sige. Sana ay hindi tayo naaantok sa oras na ito, ha. Kasi yung oras po baga na ito ay, ito talaga yung oras na ang sarap matulog pagkatapos kumain. Mga 1:30, papuntang 2:00, ito talaga yung oras na ang sarap-sarap matulog o kaya magpahinga. Pero nakakatuwa and kay sarap purihin ng ating Panginoon dahil sa nandito ang bawat isa at handang sumunod, handang magpuri sa ating Panginoon, handang sambahin ang ating Diyos na buhay. Sige po, itaas nga po natin ang ating mga kamay at i-shake natin yan, pampatanggal ng antok. Yan. Tapos, tingnan natin yung tao sa kaliwa natin. Nasaan ba yung kaliwa ko? Ito. Tingnan yung tao sa kaliwa, sabihin natin, ang ganda mo. O kaya, ang pogi mo. Yan. Yung sa kanan naman, sabihan natin yung nasa kanan natin, salamat at naririto ka. Yan. Kasi talaga namang nakakagalak na makita ang bawat isa na naririto. Nasama-sama tayong pupuri at aawit sa ating Panginoon. Makikinig sa ating Panginoon. Lumipas ang mga araw, ang isang linggo, at sigurado na napakarami nating pinagdaanan. Tama po ba? May mga problema tayong kinaharap, may mga kalungkutan sa buhay, may mga mabibigat na pasanin, may mga mahihirap na desisyon na ginawa sa linggong ito, at yung iba sa mga desisyon na ating ginawa ay hindi naging maganda yung kinahantungan. Yung iba, akala natin parang may mali, na-disappoint tayo. So may mga ganun. Especially po, di ba, noong nakaraang Lunes ay bumoto tayo. Eleksyon, noong May 9. At may kanya-kanya tayong binoto. Pero, tandaan po natin na kung sino man po yung nanalo doon, tandaan natin na ang ating Panginoon pa rin ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoon pa rin ang magiging susi, ang magiging dahilan ng ating pag-unlad. Ang magiging dahilan para makaalis tayo sa problema na kinalalagyan natin. Araw-araw sinusubok tayo, araw-araw may pinagdadaanan. Praise God. Dahil nandito tayo, nandito ang bawat isa na may lakas, na may ngiti, na may energy upang sambahin ang ating Panginoon. Kaya po,
Inaanyayahan ko ang bawat isa na sa oras na ito ay tumayo po tayong lahat. I-ready natin ang ating mga puso. I-ready ang mga isip. Buksan ang mga tenga. Buksan ang mga mata. Dahil sa mga oras na ito, may sasabihin ang Panginoon. May ipapagawa. May ipapakita ang Panginoon sa bawat isa. Pero ang tanong, handa ba tayo? Napapasukin ang Panginoon sa puso ng bawat isa. Handa ba tayo na ang Panginoon ang siyang mag-control ng ating sitwasyon? I-surrender natin. I-surrender natin lahat ng pinagdadaanan natin. I-surrender natin ano man ang mga katanungan, ano man ang mga problema na nasa isip natin. I-surrender natin ang Panginoon. At hayaan natin na ang oras na ito, ang araw na ito, ay magdala ng breakthrough sa buhay ng bawat isa. Na maging makasaysayan para sa bawat isa, sapagkat alam natin na may gagawin ang Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, inaanyayahan ko ang bawat isa na i-ready ang mga sarili. I-ready ang mga buhay. At sama-sama nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen. Magandang hapon muli sa bawat isa. Bago tayo kumanta umawit, nais ko lang sabihin sa inyo yung aking quiet time. Quiet time ko siya last day. Tungkol kay Abel tsaka kay Cain. Si Cain isa siyang magsasaka at si Abel naman po ay isang pastol. Dumating sa buhay nila yung time na maghahandog sila kay Lord. Then si Cain kumuha siya ng kanyang mga ani at si Abel naman kumuha siya ng isang hayop o yung isa sa pinaka panganay ng kanyang mga alaga at kinatay niya yon at ibinigay niya yung pinaka the best na parte ng kanyang alaga na kinatay. So dito ngayon sa hapong ito, mga kapatid, ano yung ibig sabihin ng word ni Lord sa atin? Alam ko na sa buhay natin, madalas mas nagiging highlight yung problema, tama? Pero naniniwala ko na si Lord may ginagawa siyang the best talaga sa buhay natin. At kung ano man yung nakikita mo na alam mong the best siya na ginawa ng Panginoon, maganda siguro ibalik natin siya sa Panginoon sa hapong ito. At hindi lang dahil din titingin tayo doon sa the best na bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, kaya natin siya ibabalik sa Kanya. It is because ibabalik natin ito sa Kanya kasi kilala natin kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen? Kaya sa buhay po natin, sa bawat oras ng ating buhay, magiging makabuluhan ito kung iaalay natin sa Panginoon. Kaya sa hapong ito, diyan sa kinatatoyan nyo, purihin natin ang Panginoong Diyos, i-worship natin siya, ibigay mo yung kung anong meron ka ngayon sa buhay mo. Yes, Lord God. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili. Yes, Lord. Sa buhay ko'y maghahari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Lord, worship sa bawat oras
oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili. Yes, Lord. Sa buhay ko'y maghahari, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Amen. In Psalms 32 verse 11, ang sabi doon, rejoice in the Lord and be glad, right, you righteous. Sing all who are upright in heart. Kaya naman this afternoon, tayo ay magkakanta para sa ating Panginoon. Ibigay natin ang lahat para sa Amen. Kanya. Amen? Tayong lahat ay pumalakpak. Sige, sayo tayo. Mainit eh. Kunin natin. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Dakilang biyaya, pumalakpak lahat ng pinagpala Pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawa Pinatawa,
sasamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Yes! Palakpakan natin si Lord. Yan. Patuloy po natin palakpakan ng Diyos na makapangyarihan. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Patuloy na siyang bigyan ng kagalakan. Amen? Amen. Sapagat ang Diyos nating buhay, siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Yes, Lord! Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'king hindi ako iiwan. Salamat, Panginoon. Bawat sandali ay laging sasamahan. Yes, Lord. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi nag-iisa. Yes, Lord God.
Maraming salamat po sa iyong pangako. Kahit nasan man kami, Panginoon, yung presensya mo laging nandyan kasama namin, Lord God. Mga kapatid, sa hapong ito, patuloy po nating itaas, ihayag ang ating Panginoon sa ating buhay. Tandaan po natin to, kahit nasaan po tayo, maging sa ating ginagawa sa araw-araw, itaas natin, ihayag natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay na kailanman walang katulad. Walang anumang mga bagay sa mundong ito o kahit salita na pwedeng ipalit sa kanyang posisyon bilang isang Diyos natin. Hallelujah. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailan may Panginoon. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailan may Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Ang salita mo, God, ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon'y binabago. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba'y iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailan may Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon,
at magpakailan may Panginoon. Itataas, ihahayag pangalan mo, itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag pangalan mo, itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Yes, Lord God, purihin ka, dakilain ka, maging Panginoon sa iyong salita na aming mapakikinggan sa hapong ito. Panginoon, ikaw lamang ang siyang karapat-dapat na magtanggap ng aming mga papupuri. Pagpalain niyo po ang iyong salita at maging kami, Lord God, na makikinig, na patuloy na buksan ng iyong banal na Espiritu ang aming mga puso at aming isipan para sa iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Alright. Gusto kong bumaba rito. Kaya medyo mag-adjust si Ate Hana. Hindi ka makakatulog din, Ate Hana. Anyways, bigyan natin sa malakas na palakpakan ang ating Panginoon. Alright. Tapos na po yung eleksyon, di ba? Kumusta yung eleksyon sa inyo? Okay lang, ano? Okay ba? Salamat sa Panginoon sa kabuuan in its entirety. Sa amin, sa Masbate, pagkatapos ng eleksyon, marami yung binibilang eh. Binibilang yung nasaktan. Usual dati yun sa amin. Nagbibilangan ng kung sino yung natalo. Kabuuan, masasabi ko po na medyo merong improvements. Yun ang tinitingnan ko ngayon. Merong pagbabago. Kasi nung una, pagkatapos ng eleksyon, nandun pa rin po yung mga takot. Sa amin, wala na po. Purihin ang Panginoon. Purihin po at dahil naging matiwasay siya sa kabuuan. Ano po? Tapos na po yung election, napakabilis nga ng turnout, ng tawag natin ng voters turnout. Alas 8 pa lang ng gabi, nagkaroon na ng trending eh. No? At agad, nagkakaroon na ng pag-uusap, ay, talo tayo. Parang gano'n eh. Chat up, talo eh, parang tagilid eh. No? So eventually, tapos na yung election, may nanalo na. No? Di ba? At may natalo. Ang medyo nakakalungkot, kasi yung mga natalo ay ayaw tanggapin yung pagkatalo. Di ba? Sino yung, lahat naman yata may mga Facebook account, nagrarante, naglalabas ng mga saluubin nila, yung mga natalo. Kasi ganito, ganyan, di ba? Nandun yung mga negative na mga komento. Actually, kasalukuyan, merong mga nagrarally. Yung mga nagrarally, yung hindi nila matanggap yung resulta ng butuhan. Sa araw na to, sa hapon na to, gusto ko pong pagtuunan natin ito ng pansin, ang tungkol sa pagpapasakop, yung pagpapailalim, yung pag-submit in English, at ang pagsunod, yung pag-obey sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Simulan po natin ito sa pagbasa sa Romans chapter 13.
verses 1 hanggang 5. Ang pagkasabi po rito, let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. In verse 4, for the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's agents. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. In verse 5 it says, therefore, it is necessary to submit to authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Basahin ko po in Magandang Balita, Biblia, in Tagalog version. Ang bawat tao ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan ka nila. Verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, verse 5, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. So ito po yung salita ng Panginoon sa hapong ito. Kailangan nating magpasakop, kailangan nating magsumunod sa mga nanunungkulan. Ulitin ko po, kasi yung iba ayaw talagang matanggap. And in effect, parang ayaw nilang sumunod, ayaw nilang magpailalim. Dinala ko po ito kasi para po sa atin, especially dito sa atin sa SBC Converts. The challenge that I have with you, yung gusto kong ipaabot sa inyo, sa bawat isa sa atin, magpasako po tayo, magpailalim, at sumunod po tayo sa mga nanunungkulan. Ano ba kung balikan po natin yung binasa natin in Romans chapter 13, verse 1 to 5, ano ba ang sinasabi rito? Ang sinasabi po rito, ganito lang naman, lahat ng kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. All authority originates from God. Number 2, ang Diyos ang nagtalaga. Ang Diyos ang humirang. Ang Diyos ang nagtatag ng mga namumuno o mga pamunuan. God appoints rulers. And number 3, ang pagkontra o paghihimagsik sa namumuno o pamunuan ay paghihimagsik laban sa Diyos. To rebel against authorities is to rebel against God. Ito po ang pinapaabot ni Apostol Pablo nung sinulat niya po itong aklat ng Roma, particularly in Romans chapter 13, verse 1 to 5. Ang sinasabi niya rito, when we resist against authorities, we resist to the person who gave that authority. Kung kumukontra o manghimagsik tayo sa namumuno, ay kumukontra tayo doon sa nagbigay ng kapangyarihan doon sa mga namumuno na yan. And in this situation, ang sabi natin, lahat ng kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang namumuno,
ang nagtatag ng mga namumuno at pamunuan. So kapag kumukontra tayo doon sa mga nasa pamunuan ngayon, doon sa mga authorities, ang ibig pong sabihin po noon pala ay kumukontra tayo sa Diyos. Ang Book of Romans, itong binasa natin kanina, by the way, ay sinulat po siya ng Apostol Pablo. Originally, isinulat niya po ito, ang kanyang pinadala ng sulat ay yung mga mananampalataya ng Roma. Ang Roma ay, siya po, even ngayon, nandyan pa rin po yung Roma. At siya po yung capital ng Italy. Right? Noon, unang panahon, Rome is, I don't know, hindi ko na-check po yan sa geography. Kung hanggang ngayon ba, ang Rome pa rin ang capital city of Italy. So, si Paul, isinulat niya to sa mga mananampalataya ng Roma nung kapanahonan niya. Now, sinulat niya, sabi niya, authorities ay galing yan. Ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga nasa kapangyarihan ay ang Diyos. Ang nagtalaga doon sa mga nandyan sa pamunuan ay ang Diyos. At ang sinasabi niya, ang pagkontra, ang paghimagsik laban sa mga namumuno o pamunuan ay paghimagsik laban sa Diyos. Now, gusto ko pong i-emphasize, isinulat ito ni Apostol Pablo sa taga-Roma noong panahon ng Emperor Nero. Kung yung iba sa inyo, sa college ba meron pang world history? Meron pa ba? Wala, meron pa? Siguro depende siguro sa mga courses. Ano? Sa world history at sa world literature, nandun po yung kwento tungkol sa kay Nero. Or, i-research nyo kung sino si Nero. Sa Emperor Nero, isa po siya sa mga hindi maganda yung kanyang panggugobyerno, yung kanyang pamamahala ng empire, ng Roman Empire. Actually, ang kanyang pamumuno ay pinag-describe. Ang katangian ng kanyang pamumuno ay isang corrupt na panggugobyerno. Isang pamumuno, isang gobyerno na hindi maganda. Actually, sa panahon ni Nero, maraming mga mananampalataya ang pinag-persecute. Hindi lang pinersecute, maraming mananampalataya ang pinatay. Dahil hindi gusto ni Nero yung mga Kristiyano. At itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma ay sinulat niya sa panahon ni Nero kung saan hindi maganda yung pamamalakad ng pamahalaan. I assume, tinignan ko siya, isinulat ito ni Nero para sa mga mananampalataya upang makita kung anong klaseng mga tao itong mga nagsasabi ng mga Kristiyano daw. Kasi dapat maging kakaiba yung mga mananampalataya. Now, merong mga tao, ang tawag ko rito, mga skeptics. Ang mga skeptics sila yung mga tao na ayaw, hindi basta-basta naniniwala. Ito yung mga tawag sa atin sa panahon natin ngayon, mga pilosopo. Yung mga pilosopo, sabi nila, yung chapter 13, tungkol sa pagsunod sa pamahalaan, ay angkop lang yan sa mga taga-Roma. Dapat lang yan sa mga taga-Roma. O sige, kung taga-Roma nga lang. Pero, there is also another text in the Bible, patutuo na yung aklat ng Roma ay isinulat para sa mga taga-Roma. Ito po yun, Romans chapter 1 verse 7. To all those in Rome who are loved by God and called to be saints, grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. So, makita nyo na isinulat ito doon sa mga tinawag, yung mga mananampalataya, yung mga saints, yung mga banal. Ha? Buhay ito, hindi pa ito mga patay. Pero isinulat ito ni Apostol Pablo. Now, yung mga nagpipilosopo, yung mga skeptics, sabi na, hindi tayo kasali dyan. Hindi tayo kasali sa dapat sumunod kahit hindi na maganda yung pamamalakad, kahit corrupt, kahit masama na yung mga namumuno, yung mga leader. Ito po, meron pong another text in the Bible. Katulad ng binasa natin kanina, yung
yung chapter 13 ng Acts, at ito po ay matatagpuan din sa chapter 13 ng Hebrews. Hebrews chapter 13, verse 17. Ito po ang pagkasabi. Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Parehas. Parehas yung kinikwento. Sumunod at magpailalim. Obey and submit. Malinaw dito. Gusto kong basahin in Tagalog. Magandang balita, Biblia. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Sa gawain ito, kung sila'y susundin nyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito nakakabuti sa inyo. So, in effect, yung pagsunod, yung pagpapailalim sa mga nasa katungkulan, para kanino ito? Para kaninong ikabubuti ito? Para ba doon sa kanila na nasa posisyon? Kapag sumunod tayo sa mga namumuno, sa mga leader ng ating bansa, ng ating probinsya, ng ating lungsod, para ba ito sa kanila? Ang sinasabi dito sa binasa natin kanina, ito. Kapag sumunod tayo sa kanila, ikakabubuti natin. Kasi kung hindi tayo sumunod sa kanila at sila'y namighati, sila'y nalungkot, aba, kapag malungkot ang isang leader, ano kayang gagawin nun? Mamimighati tayo. Kaya nga, sa English, dito, balikan natin, sabi niya, let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Hindi natin ikakabubuti kapag ang ating mga namumuno ay malungkot, kapag sila ay namimighati, kapag sila ay hindi maganda yung mode kasi hindi tayo sumusunod. In effect, ang gusto kong sabihin, we have to submit. We have to obey our rulers. We have to obey the government, our leaders, because it is for our own good. Para yon sa ating ikabubuti. Para po yon sa atin. Hindi po yun para sa kanila. Now, balikan po natin, i-summarize po natin yung binasa natin dito sa Hebrews. Meron pong dalawang bagay lang naman. There are two things that we must do. Dalawang bagay na kailangan natin gawin according to the book of Hebrews chapter 13 verse 17. Number one, obey those who rule over you. Sumunod sa mga namumuno sa inyo. Number two, be submissive to those who rule over us. As pala. Magpasakop at magpailalim kasi kasali tayo. Kasali pala ako. Hindi lang kayo. No? Be submissive to those who rule over us. Magpasakop, magpailalim sa mga namumuno sa atin. No? Right. Now, kasi ang sabi rito, responsibilidad nila tayo. Kanila yon. Sila yung nandyan sa posisyon. Baka kasi some other time, sa susunod ng mga panahon, tayo naman yung nasa posisyon. Tayo ang italaga ng Diyos. Tayo ang hirangin ng Diyos upang nandyan sa posisyon. Di ba? You know what? Kapag sumunod sa Panginoon, nagpailalim tayo sa Kanya. Ang Isaiah chapter 1 verse 19, ang sabi niya rito, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ang sabi, actually, yung Isaiah chapter 1, verse 19, isinulat ito ni Isaiah noong panahon na hindi maganda yung takbo ng Israel. Yung mga leader ng Israel, yung hari ng Israel, corrupt. Hindi maganda yung kanyang pamalakad. Pero ang sabi ni Isaiah, kapag, if you are willing, gusto mo, at magpailalim, sumusunod ka, kakain ka ng mabuti, kukuha ka ng magandang produkto ng iyong lupain. Sabi dito, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Now, ang tanong ganito, absolute ba o unconditional ba ang pagsunod at pagsubmit sa namumuno? Is submission and obedience to authorities absolute and unconditional? Pag sinabi pong unconditional, yung wala ka ng requirements.
Wala ka nang hihilingin pang kondisyon. Ang tawag doon, unconditional. Absolute. Kompleto. Buong buo. Out and out. Lahat. Whole. The entire thing. So, yan pong ibig sabihin ng unconditional. Kung ano ang sinasabi, wala na. Wala ka ng question po doon. Yun po ang ibig sabihin ng unconditional. Ang tanong is submission and obedience. So, authority is absolute and unconditional. Wala na ba tayong Wala na ba tayong itatanong? Gusto sabihin, sunod lang tayo ng sunod, submit lang tayo ng submit? Kuya Rico, palagay mo. Wala na ba? Talagang hindi na tayo magrereklamo sa mga namumuno? Sunod lang tayo ng sunod? Ito po yung gusto kong sagutin natin sa hapong ito. Kasi, may tanong, what if I don't like? What if I don't agree with the leaders, with the decision of our leaders, of our authorities? Paano kung hindi tayo sang-ayon sa mga ginagawa, sa mga desisyon ng mga nasa posisyon? What if authorities makes a bad decision? Paano kung mali naman ginagawa nila, susunod pa rin tayo? Magpapasako pa rin ba tayo? Magpapailalim pa rin ba tayo? What if authorities tells me to do something wrong? Talagang, sinasabi ng mga authorities, gawin mo to, pero hindi mo nagugustuhan kasi parang sa pakiramdam mo masama. Susunod pa rin ba tayo? Sa hapong ito, gusto ko pong bigyan natin ito ng pansin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating dito sa submission and obedience? Mga kapatid, may pagkakaiba ng konti ang submission at saka ang obedience. Ang pagpailalim, ang pag-submit, at ang pagsunod. I-define po natin siya. Ano ba yung pagkakaiba? Let's define the difference. What is the difference between submission and obedience? Obedience is the act of following orders. It is the act of following commands. It is the act of following instructions. The act of obeying or the state of being obedient. Now, ang submission is yielding to power or authority. Yung pagpapailalim. So, submission is the state of being submissive, acknowledgement of inferiority or dependence. Now, pagkakaiba po ito ng konti. No? Kasi, ang tao pwedeng maging submissive, pero hindi susunod. Pwedeng sumunod, pero hindi rin submissive. Vice versa. Pero pwede rin ang isang tao sumusunod at nagsusubmit din. Ang tanong natin kanina, unconditional ba? Wala na ba tayong question pag pinag-usapan yung pagsunod? Submission deals with attitude, while obedience deals with action. Ba? Ulitin ko, pwede kasing sumunod. Pwede sumunod o kaya mag-obey, pero walang submission. Ang halimbawa ko dyan, sa mga nanay, sa mga tatay, yung anak, inuutusan, sumusunod naman yung anak, pero nagmamaktol. Sumunod, pero hindi nagsusubmit. Nagrireklamo. Maraming ganyan. Sumusunod pero nagrireklamo. Ang tawag po natin doon, sumusunod pero hindi nagsusubmit. Pero meron namang nagsusubmit pero hindi sumusunod. Right? So, the question of is submission and obedience to authorities absolute or unconditional?
Sagutin po natin to. Submission is unconditional, but obedience is conditional. Ang pag-submit, ang pagpailalim, wala na po tayong question dyan. Hindi na po tayo, wala na tayong itatanong. Ang sinasabi dito sa salita ng Panginoon, at magbibigay po tayo ng halimbawa later on, na ang pag-submit, ang pagpailalim sa mga authorities, unconditional po yun. Pero yung obedience, ang pagsunod, may condition yun. At ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Halimbawa, in Daniel chapter 3, verse 16 to 18, in the New King James Version, ito po ang pagkasulat. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Now, ito yung halimbawa ng nag-submit pero hindi sumunod. Nagpailalim pero hindi sumunod. Ang background po nito, itong binasa natin, Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Ang setting po nila, ang circumstances po nila, ang mga Israelites, sila po ay binihag ni King Nebuchadnezzar. Sila po ay binihag at dinala po doon sa Babylonian kingdom. Sila po ay ginawang mga alipin. Marami po mga Israelites ang dinala doon, nabihag. Now, itong si Nebuchadnezzar, nagpagawa siya. Kasi merong mga chuchu. Yung mga chuchu, ano bang tawag diba? Sip-sip. Ano ba? Ano bang term na ginagamit na iba? Ha? Marisol. Si Maring, ano yan? Maring Parasolsol. Di, pari yata ito kasi mga lalaki dito sa kwento sa Daniel. Ha? Mga sumusulsol sa hari. Kasi itong mga Israelites, ito sina Shadrach, Meshach at Abednego, kasama si Daniel, ay hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya sabi ng mga parisol, mga paring parasulsol, mga king, mahal na hari, itong mga Israelites na to, itong mga Hebrew na to, hindi po sila sumusunod sa inyo. Kasi hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyusan mo. Kaya, ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, backgrounder po nito, itong text na to, nagpagawa ng isang napakalaking image, golden image pa. At ang utos na, pag natapos po yon, magpapatawag siya ng meeting, lahat ng tao sa nasasakupan niya, at luluhod doon. So, nung dumating yung pagkakataon, pinatawag niya lahat, kasama sa pinatawag, ito sina Shadrach, Meshach at Abednego. Yung sabi ni King Nebuchadnezzar, lumuhod na kayo lahat. Lumuhod yung mga tao, except sa tatlo. Itong sina Shadrach, Meshach at Abednego, hindi lumuhod sa golden image. Inagalit yung hari. Hindi sumunod yung tatlo. Pero dito, sa makita natin, hindi sila sumunod, pero meron silang submission. Kasi sinabi natin kanina, submission deals with attitude, while obedience deals with action. Right? Ang pagsunod, action yon. Yung submission, character. Respeto, pag-ibig, that's about submission. Now dito, makita kaagad natin ang hindi pagsunod. Pero, meron akong nakikita dyan na submission. Nakita niyo ba yung submission sa verse na yan? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar,
we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. Mayroon pong submission dyan. Tinignan ko po siya ng Tagalog, mas maliwanag, mas klarado po ang sa Tagalog. Ang sabi po rito sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18, magandang balita, Biblia, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar. Dito pa lang, mahal na Haring Nebukadnezar. Nandun yung respeto. Nandun yung pagpapailalim. Kung ang walang respeto, ang walang submission, ang sasabihin niya, hoy, Nebukadnezar, ayaw namin. Kasi hindi pwede yan sa amin. Bawal yan sa amin. Pero since sila ay nag-submit, ang sabi ng tatlo, mahal na Haring Nebukadnezar. Nandun pa rin yung submission, kaya lang walang pagsunod. We can submit, but pwede tayong hindi sumunod. Tingnan natin in verse 17, gawin ninyo yan ang gusto nyo. So, gawin ninyo yan, that is submission. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Hindi sila yung tipong tumakbo at handang makipag-away. Hindi. Gawin ninyo kung yan ang gusto nyo. That is submission. Another example ng nagsusubmit pero hindi sumunod. Nagpapailalim, Exodus chapter 1 verse 15 to 21. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shiphrah and Puah, when you are helping the Hebrew women during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let him live. The midwives, however, feared God and did not do so, what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Then the king of Egypt summoned the midwives and said, why have you done this? Why have you let the boys live? The midwives answered to Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive. So God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Alam mo, kapag sumusunod tayo, hindi tayo sumunod dahil meron tayong rason. Mamaya ipapakita natin bakit hindi sumunod itong mga taong ito. Merong magandang resulta. Kapag hindi tayo sumusunod doon sa mga may nag-uutos na hindi dapat sundin. Di ba? The midwives feared God, He gave them families of their own. In verse 20, God was kind to the midwives and the people increased in. So, kapag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, there will be favors. God will be kind to those people who obey Him. Right? Okay. Diretso na po tayo yan. Yung Tagalog lang po yan ng. Okay. Nagpasan po natin to. Isa pang halimbawa in 1 Peter chapter 3 verse 1 to 6. Dito, nagpasan natin. Acts chapter 5 verse 27 to 29. Isa pang halimbawa ng hindi pagsunod pero sila ay nagsusubmit. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them, saying, we strictly charge you not to teach in this name, yet you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. In verse 29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. So dito sa mga binasa natin, malinaw na conditional yung pagsunod na yan. Conditional po yung pagsunod sa mga nakakataas,
sa may mga posisyon, sa mga namumuno. Conditional po siya. Bakit siya conditional? Question. Kailan pala tayo hindi susunod sa mga namumuno? Kasi kung yung submission, sabi natin kanina, unconditional po ang submission. Ang obedience, yung pagsunod ay conditional. Ang tanong, kailan ba tayo hindi susunod sa mga namumuno? Ang sagot po dyan, ganito. Kung ang utos ng nasa pamunuan, nasa posisyon, ay direkta, nalabag o kumukontra sa utos ng Diyos. Yun po ang panahon na hindi tayo susunod sa mga nasa posisyon, sa mga leader, sa mga namumuno, sa mga namamahala. Ulitin ko po. It is the only time na hindi tayo susunod sa mga pamunuan, sa mga namamahala, sa mga leader, sa mga nasa otoridad. Kung ang kanilang ipinag-uutos ay labag, kumukontra sa utos ng Diyos. Balikan natin ang mga kaibigan ni Daniel. Hindi sila sumunod sa hari dahil ang utos na kanila na sila ay sumamba sa image, sa Diyos-Diyusan. Itong utos ni Haring Nebukadnezar ay kumukontra. Kumukontra siya sa utos ng Diyos. Saan yon? Anong utos yon? Ha? Anong utos yon? Sa Ten Commandments. Anong sabi sa Ten Commandments? Sabi rito, Exodus chapter 20, verse 3 to 5. You shall not have no other gods before me. You shall not make for yourselves a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generation of those who hate me. So malinaw. Hindi sumunod sina Shadrach, Meshach at Abednego doon sa utos ng hari ni Haring Nebukadnezar na sila ay lumuhod doon sa image kasi malinaw na yung utos na yon ay kumukontra sa utos ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Ang sabi ng Diyos, wala kayong ibang sasambahin. Hindi kayo magbabow down, hindi kayo luluhod. Sa anumang klaseng imahe, image, na nandun makikita sa kalangitan, yung makikita sa ilalim ng lupa, yung makikita sa mga dagat, sa tubig. Yung utos ni Nebukadnezar, very clear, is a direct na kumukontra sa utos ng Diyos. And that is why Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila sumunod sa hari. Tingnan natin ang mga midwives na sumuway sa utos ni King Pharaoh. Ano ang utos ng Diyos na sinusuway? Ano ang utos ng Diyos na nilalabag ng utos ni King Pharaoh? Exodus chapter 20 verse 13. Sino kami uras niyan? Ano ang utos ng Diyos? Na sumusuway. Doon sabi kasi ni King Pharaoh, pag lalaki yung ipanganak ng mga Hebrew, ng mga babae, pag mga batang lalaki, patay ka agad. Hindi sunod ng mga midwives. Bakit? Anong utos ng Diyos? Exodus chapter 20, verse 13. Thou shall not kill. Huwag kang papatay. So yung utos na yon ni King Pharaoh is directly against the will of God. It is direct against the law of God. Ano naman, sina Peter at ang ibang apostles, ano naman ang utos ng Diyos na kumukontra doon sa utos ng mga high priest? Kasi sabi ng mga high priest, huwag nyo nang, yung Acts chapter
5 verse 25 to 27, sabi ng mga high priest, huwag niyong i-preach si Jesus, huwag kayong magkwento, huwag kayong magturo tungkol kay Jesus. Ang sabi nila Peter at ng mga apostles, we will obey God rather than man. Ano ba yung utos? Anong utos na sumusul sa lungat? Sabi, ulitin ko, yung high priest sabi nila, huwag niyong ituro si Jesus. Huwag niyong ituro ang tungkol sa kanyang gospel, sa kanyang ebanghelyo. Meron kasing turo. Kaya sila Peter, hindi sila mapigilan. Galit na galit sa kanya yung mga nasa pamunuan, yung mga authorities, kasi nilabag nila, hindi sila sumunod doon sa utos ng mga nang nasa council. Kasi sina Peter sabi niya, we will obey God rather than men. Kasi si Jesus, meron siyang utos in Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ang sabi ni Jesus, si Jesus may sabi nito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So malinaw po, ito lang ang pagkakataon na hindi tayo susunod sa mga utos ng nasa authorities. Maliban doon, we are bound to obey. We are bound to submit kung ano ang sinasabi ng nasa pamunuan, nasa pamamahala, nasa pamahalaan. Yung ating mga leader, susundin natin sila, magpapailalim tayo sa kanila. Maliban na lamang kung ang kanilang pinapatupad ay kumukontra sa salita ng Panginoon. Tayo, ay hindi na po tayo susunod doon. Kaya nga po sa hapong ito, may challenge, may appeal sa bawat isa sa atin. Let us submit and obey to the newly elected officials of our nation. Let us submit and obey to the newly elected officials of our province, of our city. Magpasako po tayo. Kahit hindi sila yung binuto natin, let us submit. Hindi po tayo. Si Jehovah last, this week lang yun Miyerkules yata yun. Nag-chat sa akin si Jehovah. Sabi ni Jehovah, Pastor, may kukonsult na po ako sa'yo. Meron kasing lumapit sa akin na leader sa campus, sa State University, at pinapagawa siya ng parang caption. Kasi yung ibang university sa Legazpi City, gumagawa sila ng position paper. Yung position paper na gusto na magkaroon ng tinatawag na academic is bilang pagprotesta, bilang pagkontra sa nanalo, bilang pagkontra doon sa kina President-elect Bongbong Marcos, pagkontra sa kay Vice President-elect Sara Duterte. Dahil hindi nila nagustuhan. Hindi sila kumbinsido sa nanalo. So, sabi ko kay Kuya Gio, wag na Kuya Gio. Wag na tayong sumali dyan. Right? This is my appeal to each and every one of us. Dito sa SBC Converge, ang gagawin po natin, wag na po tayong, di ba, hanggang ngayon nakipagbangayan pa sa social media. Kaya sabi nila, dinaya, merong hindi magandang ginawa. Kung merong ganon, kailangang patunayan yon. Pero yung pumunta sa kalsada at mag-rally, tayo dito sa SBC Converge, ang aking hiling, huwag na po tayong sumabay doon. We have to submit. We have to obey to the newly elected officials. Tayo dito sa SBC Converge, ang challenge ko po ay ipakita natin sa mga tao, sa mga natalo, katulad ko. Talo ako. Pero ipakita natin kung paano tayo sumunod. Paano tayo magpailalim? Paano tayo magpasakop?
kung hindi lang naman labag sa kalooban ng Diyos ang kanilang ipinapatupad, susunod po tayo sa kanila ng walang pag-alinlangan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, obey authorities. There's no authority na nandito po sa lupang ito ang hindi po hinayaan ng Diyos, hindi hinirang ng Diyos. Merong purpose si Lord. Bakit? Sina BBM, sina Sara Duterte yung nanalo. Ako, I believe so. Ako, kumbinsino sana ako na yung babaeng Bicolana. Sana. Pero right now, yan na. This is my appeal. This is my personal appeal sa bawat isa sa atin. Kung meron man dyan sa mga Facebook, di ba? Ang dami. Ang daming mga negatives pa rin eh. Tayo sa SBC Converts, ibahin po natin. We have to show them na tayo ay sumusunod. Tayo ay nagpapailalim. Maliban na lamang kung ang gagawin o ipapatupad ng mga nasa pamunuan ay direkta na kontra sa kalooban ng Panginoon. Doon lang po tayo tatayo at hindi susunod. Let me end this word, yung pag-challenge po sa bawat isa sa atin. Sa isang one-liner, isang punchline ni Lisa Bibier. Si Lisa Bibier, isa po siyang writer. Asawa po siya ng isang magaling na writer at isang magaling na preacher na sinusubaybayan ko. Ang sabi niya, there is freedom in submission, but there is bondage in rebellion. Sa pagpailalim, meron pong freedom. There will be freedom. Pero kapag kumontra tayo maghihimagsik, meron pong tinatawag na bondage. Meron pong problema. Kaya tayo sa SBC Converts, ulitin ko po. We should be people who obey. We should be people who submits to authorities. Hindi na po tayo sasabay diyan sa mga Facebook na yan. Ipakita po natin yung ating submission, yung ating pagrespeto, yung ating pagsangayon, yung ating pagpapailalim. Opo sila this coming July 1, manunumpa sila on June 30. Hayaan natin. Hinirang sila ng Diyos, itinalaga sila ng Diyos ayon sa Biblia. I would encourage everyone. Here sa SBC Converts, tayo po yun. Ay mga tao na matatawag, mga tao na masunurin sa pamahalaan. Mga tao na masunurin, nagpapailalim sa batas at sa mga namamahala nito. Kakitaan tayo ng puso na marunong mag-submit. Kakitaan tayo ng aksyon na talagang sumusunod. Sumusunod kung ano ang sinasabi ng batas. The Lord bless us. The Lord will bless obedience kasi merong sinasabi, in obedience, there will be blessing. In obedience to the Lord, there will be blessing. Kung sinusunod natin ang Panginoon, tingnan nyo po, balikan ko lang po ng konti. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sila sumunod kay Haring Nebuchadnezzar, sinunod nila ang Diyos. Alam nyo ba, pag binasa nyo po yun, yung chapter 3 ng Daniel, napakaganda ng kwento. Dahil iniligtas sila ng Diyos. Dahil mas sumunod sila sa Diyos, kapag merong pagsunod, merong blessing. There is blessing in obedience. In the same way, there is freedom in submission, but there will be bondage
and rebellion. The Lord will bless us. The Lord will give us blessing upon blessing. At tayo po sa SBC Converge ay maging daluyan ng pagpapala. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na dakila, blessed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Tinataas mo namin ang iyong pangalan. At sa hapong ito, kami po ay susunod sa iyong salita na kailangan po namin magpailalim, kailangan po namin sumunod sa mga nakapangyarihan. Dahil ang mga pamahalaan, ang nasa kapangyarihan, ay iyong itinalaga, iyong hinirang. Ikaw po ang nagtatag nito. That's why, in obedience to them, we also obey you, Father God. Bless my brothers and sisters. Nandito lahat. Ibuhos mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin, ito po ang aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hiniling ko po ang bawat isa na tumayo. Handa na po ba ang SBC Converge na sumunod? Magpasakop sa ating mga bagong mamumuno sa ating bansa, sa ating sa city, na kung saan hanggat hindi naman lumalabag sa utos ng Panginoon ang kanilang pamumuno sa atin, ay uubay tayo. Amen? Upang nang sa gayon ay sabi po sa salita ng Panginoon, sa Kanya lahat ng galing ang lahat ng namamahala, lahat ng authority. Kahigit na mas sundin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? Nang sa gayon ang ating pagsunod ay maging gintong panahon po talaga. So let us worship sa ating Diyos na buhay. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali
ay maging gintong panahon. Sound. Sige po, dumako po tayo sa ating tithes and offering. Let us pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. And Lord, this afternoon, as we bring you back, Panginoon, the tithes and offering, kayo po, Panginoon, patuloy na mag-bless sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa family, ang provisions, Panginoon, sa mga pinagkukunan, Panginoon, ng kabuhayan ng bawat pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa salita ngayong hapon na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Lahat po ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give
Wow! Thank you, Ate Ella and Ate Irma. So, isang maulang hapon na. Yan, gising pa ba tayo? God is good! And all the time, yun, para may energy pa naman ang bawat isa. And ngayon ay dumako naman tayo sa ating announcement. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating corporate worship. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba natin sa ating Panginoon na magkakasama tayo. Tuwing 1:30 p.m. po yan para sa atin ng mga panghapon. At i-invite natin ang lahat ng ating mga kakay, ating mga kakilala, mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay o kung anumang mga kakay yan. Dalhin po natin dito dahil kay sarap magpuri at magsamba sa ating Panginoon na kasama ang mga mahal natin sa buhay. At dalhin din po sa mga parents po, dalhin natin ang mga anak para kasama natin sila dito na sumusunod sa Panginoon. Sabi nga po, di ba, habang bata pa, i-involve na natin sila, i-expose na natin sila sa presensya ng ating Panginoon. And mayroon po tayong Sunday School para sa mga bata. Ayan, kasama natin doon ang mga volunteered Sunday School teachers. So, hindi po sila mapapabayaan. Marami pong mga itinuturo sa kanila at mga pinapagawa na sigurado naman na mag-e-enjoy ang mga bata. So, tuloy-tuloy po ang ating corporate worship and inaanyayahan ko po na bawat isa sa susunod ay magdala tayo ng Bible, ng notebook, and ng pen sa tuwing pupunta tayo para sa ating pagsamba. Dahil kay ganda na may nababalikan tayo sa tuwing gusto nating mag-refresh tungkol sa word ni Lord na napag-aralan natin. Kung kailangan natin ng gabay, pwede nating balikan yung mga na notes natin. Kasi kapag puro memory, may malaking chance na makakalimutan natin yon. Kaya mas mahalaga na isinusulat po natin. At para naman po sa mga may cell group, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating cell groupings. Sa mga kalalakihan ay ang box at sa mga kababaihan naman ay ang giya. Tuloy-tuloy po yon. Sa mga hindi pa po kasali sa cell group ay maaari po tayong lumapit sa mga leaders na kakilala natin at sabihin natin sa kanila yung na gusto nating mag-join, gusto nating sumali. And sa mga gusto pong malaman kung ano yung cell groupings at gusto nating mag-involve ay nariyan po ang ating mga leaders. Pwede po natin silang lapitan. And very approachable po yung mga leaders po natin dito. And meron din po tayong social media platforms. Meron tayong Facebook page para sa mga adult po ay ang SBC Converge. At sa mga youth naman ay ang Ignite Worship. I-visit na lang po natin ang Facebook page at meron din pong YouTube channel, the same lang din po. Ignite Worship para sa mga youth and SBC Converge para sa mga adult. Nandoon po yung mga videos, yung mga preaching, yung mga cover sa mga songs and mga posting. So marami po tayong makikita doon. So i-like and i-follow and i-share po natin. And para naman po sa mga bata, sa mga kids ay tuloy-tuloy din po ang ministry. Mayroon po tayong K-Topia para sa mga bata. At mayroon din po silang Facebook page na K-Topia. At sa darating na Saturday, ngayong third Saturday po ay mayroong video na naka-livestream para sa mga bata. So panoorin na lang po natin, isama natin yung mga anak para manood ng videos. At tuloy-tuloy po yung K-Topia every Saturday. Mapapanood po ito sa kanilang Facebook page na K-Topia. At para po sa mga karagdagang katanungan, ay maaari po tayong mag-chat doon sa mga Facebook page. Napakabilis pong mag-reply and kung gusto naman po natin ng personal, ay lumapit lamang tayo sa mga leaders na nakikita po natin at mga kakilala natin. And maging sa mga prayer concerns po natin, alam ko po na ang bawat isa ay may mga prayer concerns, ngunit karamihan ay nahihiya
kung paano ito sasabihin, pwede po natin isend sa Facebook page natin, or kung gusto nyo naman po ng direkta at gusto nyo ng makakausap tungkol po dyan, ay pwede po tayong lumapit sa mga leaders or kay pastor. And yun po ay tuloy-tuloy po ang mga gawain natin dito sa church, and ngayon po ay may nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Sila po ay sina Ma'am Donna at si Sir Jervis Sahise. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. So, tawagin po natin si Pastor Arnel para sa closing prayer. Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, itinataas mo namin ang iyong pangalan. Binibigyan ka po namin, Panginoon, ng kapurihan at sa iyo lang po, Panginoon, kaluwalhatian. Dahil sa mga bagay na ginawa mo, mga bagay na pinahintulot mo pong maganap. At sa hapong ito, we admit, Father God, we acknowledge na apart from you, we are nothing. And we can do nothing. Kaya po, Panginoon, kami humihiling sa iyo ng iyong gabay sa bawat isa sa amin, ng iyong patnubay sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa loob ng darating na linggong ito. Hiling namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng kalakasan sa mga gagawin namin na mabigat. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katalinuhan upang makita namin, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming sundan, dapat naming gawin na naaayon sa iyong kalooban. Father God, we pray for your provisions. Hiling po namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa pangangailangan namin sa araw-araw, material na pangailangan, Panginoon. Dalaan ko po na ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong pagpapala. Meron po kami mga kapatid right now na noong nakaraang linggo, wala po silang trabaho. Lord, we pray na sa linggong ito, bigyan mo po sa Panginoon ng mapagkakitaan. Give them the wisdom, Father God, na gawin po, Panginoon, yung tama upang sila po at ang kanilang mga tahanan ay meron po silang mga pagkain sa kanilang hapagkainan, Father God. We know, Lord, na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwan. Panginoon, hiling din po namin sa aking mga kapatiran na meron pong mga pinagdaanan, meron pong mga problema, mga suliranin. Lord, I pray that bigyan mo po sa Panginoon ng kalakasan, bigyan mo po sila, Panginoon, ng katalinuhan na harapin itong mga problema na meron sila. Pero ang hiling namin, Panginoon, na sana po bigyan mo po ng kagaanan itong mga kabigatan nila. Father God, I also pray sa mga kapatiran na meron pong iniinda sa physical na pangatawan, meron pong karamdaman, Panginoon. I pray that you give them, you touch them with your powerful right hand and held them, O Lord. Right now, inaalala po namin, Panginoon, si Brad Alvin. Nasa hospital po siya right now. Lord, we pray for healing sa kanya. And we pray even, Father God, sa kanya mga pamilya na nag-aalaga, na bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan sa pag-iisip at sa puso. Hiling din namin, Panginoon, yung mabit po nila yung pangailangan nila, yung mga gastusin sa hospital at sa iba pang gastusin, Panginoon. Father God, I pray for each and every one of us na sa linggong ito, ibuhos mo po, Panginoon, yun po ang aming kahilingan, ang iyong pagpapala sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspito, upang kami din po, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nangangailangan. Dalhin mo po, Panginoon, sa mga tao na kung saan makapagbigay kami ng inspirasyon sa mga taong nanghihina right now. Hayaan mo po na sa aming katauhan ay makita ang iyong mukha, makita ang iyong kagandahang loob. Salamat po, Panginoon, that kami po'y binigyan nyo ng karagdagan na buhay. Right now, magkasama po kami. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Lahat ng ito ay aming dinudulog at hinihiling sa pangalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas at Panginoon.
inviting you to join our simbahay in the following areas: Balogo, Baribag, Bariis, Buhatan, Gabao, Housing, Madanan, Marikrum, Piot, Rossville, Santol Street and Yacal Street, SPPVS, San Lorenzo, San Vicente. For inquiries, concerns, and prayer requests, please communicate through our Simbahay facilitators and point persons. And you may also like, follow, and subscribe to all our social media platforms. See you next time!